Hi guys, this is Teacher Dave. Welcome to my channel, Handy Dabes. Today I will make a video tutorial regarding naman sa journal entry. So ito yung kasunod na topic na diniscuss ko nung nakaraan, which is the debit and credit. Una, accounting equation, and then sunod, the debit and credit. So ito, isusunod na natin si journal entry para yung tinapik natin sa accounting equation na mga iba't ibang accounts, and then dun sa debit credit na binigay ko sa inyong technique din dun sa dulo kung paano siya ililista, ito magagamit na natin sa my journal entry. So let's do this. Okay, nung nakaraan, okay, tinakil natin yung about debit and credit. Ngayon, pagkasamahin na natin si accounting equation and also the debit and credit, ilalagay na natin siya dun sa my journal entry. So ngayon, bibigay ko lang sa inyo kung ano yung meaning ng journal entry, and then magbibigay ako ng example para mas maintindihan nyo kung ano ba yung ginagawa dun sa journal entry. So meron akong PowerPoint dito na nakahanda regarding with the journal entry. Okay, ano ba ibig sabihin, sir, ni journal entry? Si journal entry daw is the method to use record. Okay? Record. Ano, sir, ba yung nire-record niya? Individual financial transactions. Ibig sabihin, lahat ng financial transaction, lulalabas man yan o pumapasok sa may kumpanya, ito yung nire-record sa journal entry. I rather journal. Okay? Made by a company. Okay? To put it more simply, it is the daily accounting input. Okay? Pag sinabi mo accounting input, especially regarding with the asset, liability, equity, revenue, expenses, withdraw, okay? Lahat yan, ilalagay yan dun sa may journal. Okay? So, yun yung journal entry. All the records of financial transaction. Si journal nga pala, sa pag-journalize, ito yung pinakauna. Ibig sabihin, original entry, kasi time to time, nire-record. Kung ano yung binili mo, kung ano yung inutang mo, kung ano yung mga lumabas na pera or pumasok na pera sa kumpanya, nire-record dito. Okay? So, etong si journal entry, pwede, tinatawag ng iba to na original entry kasi nandito lahat ng detailed. Okay? Wala siyang labis, wala siyang kulang. Ibig sabihin, hindi siya kumbaga, hindi siya summarize. Kumbaga, sa pag-aaral mo, kung ano yung ni-record na nung una or sinulat mo, kinopya mo nung una hanggang bago mag-periodical exam, lahat yan. Okay? Yan, kumbaga, yung journal entry. Nakukuha. So, parang ganoon. Tapos, pag mag-review ka, ang gagawin mo, iisa-isahin mo yung mga importante or pagbubukod-bukurin mo, pagsiseparate-separate mo yung mga magkakasama. Yun naman yung susunod na gagawin mo sa ledger. Pero focus muna tayo dito sa my journal. Okay? Nag-typo, transition. Okay, example of transaction number 1. Mr. Mugiwara invested 700,000 cash to put up a business. I give for example of transaction. Okay? Meron tayo dito ng mga transaction which is i-analyze natin and then ipuput up natin dun sa my journal. Okay? Hindi ko muna kayo masyadong tuturuan kung paano yung tama, yung detailed na paglalagay dun sa journal natin o pagjo-journalize. I will teach you lang yung mga kung paano ba siya nilalagay at ano ba yung ilalagay sa debit at ano yung ilalagay sa my credit. So, we will analyze itong transaction na to. Sabi dito, Mr. Mugiwara invested 700,000 cash to put up a business. Okay, sorry, yung ginamit kong pangalan, medyo panati kasi ako ng One Piece. Okay? Sabi dito, invested. Yung invested or investment, saan natin naririnig? Okay? Si investment, actually, nung tinakal natin na nakaraan, kung napanood nyo, si investment is under siya ni equity. Okay? Part siya ni equity. And then, laging ganito yung nire-record once na magtatayo ka ng kumpanya.
ng parang malaking kumpanya or panibagong kumpanya. Okay? Lagi mo talagang unang naka-record dun is yung investment. Anyway, ito palang journalizing. Ginagawa to dun sa mga malalaki ng kumpanya. Dun sa mga maliliit na kumpanya, katulad ng sari-sari store, yung mga small business na ganyan, yung mga nagtitinda ng yung vendor. Okay, hindi na nila kailangan nito. Hindi naman nila kailangan ng accountant. Okay? Kasi maliit na business lang sila. Mismo minsan yung owner, siya na mismo yung trabahador doon. Okay, ginagawa ito dun sa mga sobrang lalaki na ng kumpanya or malalaki ng kumpanya. Okay, or mga partnership na kung saan medyo hindi, parang hindi naman sobrang liit pero hindi rin naman sobrang laki. Nandun na sa kalagitnaan yung laki ng business nila. Kung saan para detailed nila nakikita kung ano yung nangyayari sa sa transaction regarding with the financial ng business. So, dun ginagawa tong journalizing. Pero yung mga maliliit na kumpanya, kung tatanungin nyo ako, I mean maliliit na business, katulad ng sari-sari store, hindi na sila nag-journalize. Okay? And then, hindi na rin sila nag-hide ng accounting. Imagine mo, sari-sari store, may accountant, no? Okay? Anyway, balik tayo dito sa may transaction number 1. Mr. Mugiwara invested 700,000. Okay? Investment. Sabi nga natin, is pa-under siya ng equity. And then, meron pang isang involved na account, which is the cash, is under ni asset. Ngayon, itatakal natin kung anong nangyari dito sa dalawa na to. Okay? Si investment is part ng equity. Nadagdagan ba natin si investment? Nadagdagan ba natin si equity? Okay? Nadagdagan natin si equity. Ibig sabihin, pag once na nadadagdagan natin si equity, kay credit natin siya ilalagay. Kasi doon nga sa tinakal natin na debit and credit, ang under ng credit, which is liability, equity, and revenue, once na positive to, pag sinabi natin positive na dadagdagan, doon natin siya ilalagay. And then si cash, nung nag-invest ka sa business nyo, okay, nag-invest ka ng 700,000 na punta doon sa business, okay, nagkaroon ka ng panibagong asset, which is the cash. Okay? Meron kang 700,000 na asset na nadagdag. So, ibig sabihin, nadagdagan si asset, ibig sabihin yan, under siya ni debit. Kasi, dun sa dade and clear na sinimplify natin para mas madali natin matandaan. So, papakita ko sa inyo. Kunyari, ito yung journal. Okay? Journal natin. Pero hindi ganito yung itsura ng journal. Next time, I will make a example na kung saan yung mismong journal yung gamit natin. Okay? So, ano yung ininvest ni Mr. Mugiwara? Which is cash. Okay? Which is 700,000. Dahil positive siya, nadagdagan yung asset mo, nasa debit siya. And then, si investment, ano yung invest niya? Which is cash. Okay, 700,000 din. So, nadagdagan yung equity natin. So, part din siya ng credit. Sir, ba't inuna mo si cash? Kung babasihan natin yung transaction, dun sa sentence na una si investment bago dun sa kay cash. Kasi, sabi nga natin sa rules dito sa journalizing and then sa pag-a-account ng mga entry, lagi talaga nauuna si debit kaysa kay credit. Nakuha? Okay, next transaction. Mr. Mugiwara purchased worth of 50,000 cash of equipment that will be used in his company. So, meron ditong purchase. Si purchase, bumili. Pag bumibili ka, anong nangyayari? May nadadagdag. Okay? Siyempre, pag may nadadagdag sa'yo, kasi bumili ka, meron din na nababawas. Okay? Ito yung nadagdag, which is ito yung binili kasi ni Mr. Mugiwara, equipment. And then, equipment is part of asset. Okay? So, ito yung nadagdag. Ibig sabihin, ito yung nasa debit side. Kasi asset is under ng debit side. And then, positive pa siya. Positive asset. And then, pinambili mo dito is yung cash mo, which is under din ng asset. Kaso, negative asset siya. So, dahil negative asset, ipupunta mo siya kay credit. So, let's see. Ito yung transaction kanina. Ito yung panibagong transaction.
Sabi natin, lagi natin yung unahin si debit. Si equipment kasi ito yung binili mo, nadagdag sa'yo. Okay? Which is worth 50,000. And then pinambili mo, cash, which is nabawasan yung asset mo, negative asset, so mapupunta siya kay credit. Nakukuha. So, ganun lang yon. Once na nadadagdagan yung nasa formula natin na dati, which is debit, asset, and then ang debit, asset, draw, and expenses. Once na positive siya, nasa debit siya. Once na negative itong mga to, nasa credit siya. So, ito pa. Example. Mr. Mugiwara pays. Okay? Ano yung binayaran? May binili ba siya? Meron ba siyang mga gastusin? Okay? Electric bill. Which is electric bill is part ng gastusin ng kumpanya to. Which is under siya ng expenses. Okay? Electric bill is under siya ng expenses. And then si expenses, under siya ng debit. Regarding do sa formula na ginawa natin na debit, asset, draw, and expenses. Si Dade, positive expenses kasi nadagdagan yung expenses mo. And ano yun yung pinambayad mo dun sa expenses mo? Which is cash. Okay, si cash, dahil pinambayad mo siya, nawalan ka ng cash or nabawasan ka rather ng cash, ibig sabihin, negative siya. And then, under din siya ni asset. So, negative asset. Pag negative si asset, ilalagay natin kay credit. So, that's example number 3. Another example. Okay, ito. Ito, papakita natin. Si electric bill, under ng debit, and then si cash, under ni credit. Dahil si electric bill, positive expenses, and then si cash, negative assets. Last example. Mr. Mugiwara, loan. Pag sinabi nating loan, nangutang. Okay, nangutang ng ano? Okay, which is loan is under ng liability. Nag-loan ka, nangutang ka. Okay? Si cash, ang inutang niya, which is under ng asset. Si loan, positive liability. Okay, isipin na lang natin na dahil napakalaki inutang ni Mr. Mugiwara, note payable siya. Okay? And then, under siya ng, yung inutang niya, which is cash, under ng asset, nadagdagan siya ng cash, which is positive asset. So, alam na natin kung paano natin ilalagay yan. Okay? Nakuha? Si cash, okay, dahil positive siya, nasa debit siya. Okay? Si note payable o yung inutang natin, which is under ng credit, kasi positive liability siya. Nakukuha? Ulitin ko. Si cash, ito yung inutang ni Mr. Mugiwara, which is positive asset. And then si note payable, which is positive liability naman, nasa credit. So, that's it. Once na, lagi nyo lang tatandaan dito is si Dade and Claire. Okay, after you examine the transaction or the entry, the next thing na gagawin mo is si Dade and Claire. Para mas mapadali ka kung saan mo siya ilalagay. Sa debit ba or sa credit. Always remember the Dade and Claire. Dade stands for debit, and then ito asset, draw, and expenses. Once na positive to sa account mo, ibig sabihin nasa debit side siya. Pero once na negative or nababawasan to, mga account mo na to, nasa credit side siya. Same thing with Claire. Credit stands for credit, liability, equity, and revenue. Once na positive tong mga to, nasa credit sides. Once na mga ito nababawasan, ibig sabihin nasa debit sides. So that's all for today. Next vlog, I will discuss another example for this journal. Pero mas specific na natin ilalagay natin dito sa may account name. Hindi lang siya basta cash. Ano ba yung talaga yung nilalagay dun sa journal? May under ba siya, sir? Or ganito lang talaga itsura ng journal? No. I will give you a picture of journal and also how to write dun sa mga journal na yon. At pala lang siyang record book or notebook na kung saan
isulat mo lang talaga, may account name, tapos meron mga for debit and credit. May iba't ibang klase. Nakadepende sa laki, sa lawak, or sa dami ng i-record mo yung ilalagay mo doon. Meron 12 columns, 2 columns. I will explain all of that dun sa susunod nating vlog. Pero as of now, hopefully, meron kayong natutunan and mas napadali yung pag-intindi nyo regarding dito sa debit and credit, at makatulong sa pag-aaral nyo, and then para hindi kayo mas malito. Kasi some of my student parang nalilito nung tinuturi ko siya ng actual. So, I make technique. Okay? Which is, nabasa ko rin doon sa mga ibang libro and also ibang nag-search ako sa internet. So, ito yung dito ako nag-can up kung saan mas mapapadali natin kung paano yung pag-inko nito sa debit and credit. So, that's all for today. Hopefully, meron kayo natutunan regarding with the journal entry. Just in-adapt din natin dito yung natutunan natin sa accounting equation and debit and credit. Thank you guys and God bless. Subscribe to my channel para mas may makukuha kayong iba't ibang lesson pa other. Okay? Hindi lang ngayon kasi nakapokus ako sa my ABM kasi ito yung naging forte ko ito yung tinuturo ko pala sa may school na napasukan ko. So, I will discuss also other topic after this topic sa ABM. So, that's all.